Sir Paulo, Bali, magandang Sir hapon Rapi, po. OFW po ako from Saudi Arabia. 3.5 years po ako ron. Pero Okay. yearly naman po ako umuwi. Nung nasa Saudi po ako, yung wife ko po nakikipaghiwalay sa akin. So sa imbis na July 30 yung uwi ko, napaaga si Jane, tinawagan po ako. Noong una, Okay. hindi ko po siya kilala. Sinabi niya po sa akin na yung asawa po niya tsaka yung asawa ko may relasyon. 2 weeks, nagstay po ako dun sa bahay ng biyanan ko kasi nandun po yung wife po, nandun din po yung mga anak ko. Dun ko po na-discover po yung lahat po ng mga kalokohan po nila. Ma'am Mary Jane, kayo naman po, paano niyo po na-discover yung problema sa inyong mister? Nakalimutan po ng asawa ko yung susi sa upuan. Naisipan ko po buksan yung sasakyan niya sa likod. Nung nabuksan ko po yung iba po yung nakita ko sa bag niya. Scrap album. Okay. Sila po dalawa, ang dami po nilang mga picture kung saan po sila nagpupunta. Okay. Tapos may isa pa po, may sulat po. Naka-date po doon yung February 11. Tapos parang sulat niya Valentine's Day. Okay. Tapos nung dumating yung asawa ko, bumalik sa bahay, tinanong ko, sabi ko, may babae ka. Sino to? Sabi ko, best friend po daw niya. Sabi Okay. ko, best friend mo, hindi ko kilala. Dapat pag best friend, kilala mo. Opo. Sabi ko, ba't di mo to pinakilala sa akin? Sabi niya, babae, baka magalit ka. Ba't ako magagalit? Sabi ko, kung best friend mo lang. Naniwala naman po ako kasi sabi niya, buntis to, may asawa. Sir Rapi, yung anak ko po, sinasama po nila sa hotel. Kasi nung tinanong ko po yung anak ko, Papa, ang naalala ko, merong maliit na TV, nasa loob sila ng kwarto. Yung kapatid po niya, si bunso ko po, pinagtatabi po sila. Tapos si Sir Chris, kasi kilala nila Sir Chris po yung tawag at si Mama magkatabi. Nung napaamin ko po yung wife ko, dun sa school, sinabi po niya, March 30, nagpunta po silang Bigan. Dalawa lang po sila. Kasi nagtatrabaho po sa school yung asawa ko Ang paalam po niya, sa school, family matter daw po. Mayroon daw pong seminar ang DepEd, siya daw po ang representative. So nagtanong po ako dun sa school. Umamin po siya, hindi lang po sa akin, kundi pati dun sa may-ari ng school at po dun sa principal. Natawad ko pa po siya, alam ko may nangyari, sige lang. Pero nung nalaman ko po na may kinuha po silang bahay San Fernando, yung real estate agent po namin na kinuha namin para po sa bahay namin, same person Bibili po. sila ng bahay, silang Opo, dalawa. bayad na po yung reservation nila. Pati Okay. po yung tour guide nila sa Bigan, yun din po yung naging testigo po namin. Paano sila nagkakilala? Umutang po kami dun sa Lending 5. Okay. Ang position pa po ng asawa niya doon, hindi pa area manager, branch manager. Nakumpranta nyo na rin po, Sir Paulo, Sir, napaamin nyo na. 2 beses ko pang nakausap yung asawa nito. Okay. Pero kayo, Ma'am Mary Jane, hindi umamin. Nung nakipaghiwalay po siya sa akin, sinabi niya sa akin na mahal niya po yung babae. At ngayon po, nagsasama silang dalawa. Parang naglalaylo po Hindi pa ho annulled yung kasal Opo, niyo. hindi po. Kahit na hiwalay na po kayo matagal na hanggat hindi pa ho annulled yung kasal, hindi po pwede magsama itong si Jacqueline at saka si Sir, Christopher. actually sir, ang masakit po nun sir, kinonsinti po yan ng mga magulang niya. May mga pictures po ako dito, kasama po yung biyanang ko. So yung mga bata o nagsumbong pa mismo sa inyo, sinasabi Opo, yung nakikita yung nila. hindi pa po nabibrainwash. Pero po ngayon kasi sir, nung pumunta po ako doon, iba na po yung sinasabi ng anak ko. Sabi sa akin, Papa, bakit mo kami iniwan? Sabi. Binaliktad. Opo, tapos sabi, Papa, huwag ka rito matutulog Yung panganay ko po, pero yung bunso ko, lumalapit po sa akin. Ang gusto po nila, magsustento ko, pasyalan ko lang po yung mga bata. Actually, ito yung time na yung 7 years old below hindi na applicable sa sitwasyon kay Jacqueline. Pwede ko kami makatulong na yung bata mapupunta sa inyo. Thank you, sir. One more Pwede thing, nyo. sir, yung halos wala po kaming savings Yung mga alas po na pinadala ko, lahat po nakasanla. Tinatawagan ho namin kanina pa itong si Miss Jacqueline saka si Mr. Christopher. Parehong ringing lang. Attorney Paul Castillo, Legal Counsel. Magandang hapon po, Attorney Castillo. Yes, magandang hapon. Good afternoon. Opo, kukuha po kami ng inyong expert legal opinion. Si babae, pag pupunta po sa hotel, dala-dala po yung kanilang mga anak na 7 years old and below. Kasama yung kanyang lalaki. So that could be grounds para tanggalan siya ng karapatan sa mga bata. Yes, absolutely, Rafi. In fact, you can argue na yung pagsasama ng bata sa ganong sitwasyon can be construed as child abuse kasi may psychological effect yan sa bata. In fact, that's a criminal offense. Yung isa pang kaso, sir, yung kanyang misis, sinimot yung kanilang mga ari-arian, alahas, lahat ng mahalagang bagay, pinagsasanla. Pwede niya masampahan ng kaso din yung kanyang misis. Yes, pwede ho, kasi ang dyan is walang authority ng kanyang spouse yung pagbebenta ng their property. Sa isang kaso naman po, andito din kasi si Miss Mary Jane Consunhe. Yung kanyang mister, sumama nga dun sa miss ni Mr. Paulo. But hindi pa annulled yung kanyang kasal, pwede pa rin niyang idemanda yung kanyang mister kapag nahuli niya na nakikisama sa ibang babae sa isang kwarto at may ginagawang kababalaghan. Tama ho ba? Tamang-tama ang analysis mo doon, Rafi. Hanggat hindi napuputol ng legal ang inyong kasal, wala akong basis para sumama sa ibang tao. At pag nagkahulihan, ay pwede nyo ako talagang kasuhan. Ano po ang pwedeng gawin nilang dalawa? Ang pinaka pwede nilang gawin ngayon, Raf, is
magpa-file talaga sila ng kasong kriminal, violence against women, tapos pwede rin concubinage. Sobrang thank you, attorney, ha. Anytime. Magandang hapon po, Nanay Josefina. Hello po. Alam niyo na ho ba yung nangyari dito kay Jacqueline at saka sa kanyang mister? Opo, alam ko. Kasi sabi niya, may lalaki daw, may siya, ganito, ganon. Hindi ko kayo naniniwala na may lalaki po si Jacqueline. Hindi po. Imposible po yan kasi sa amin dalawa po, umamin po yan si Jackie. Kasama po siya yung binang ko pang babae. Ang sabi ko sa'yo, Paolo, kung may ebidensya ka, magdemanda ka. Yun ang sabi ko sa'yo. Yun po nangyari. Ngayon, Sila pa po umalis yung ka mayayabang. dito, hindi ka namin pinalayas, ikaw mismo ang umalis. Ano kaming magagawa doon? So, ibig sabihin, nagsisinungaling po si Paulo? Hindi ko alam sa kanya. Basta ang sinabi niya dito, nung umuwi siya, di galing ho sa Saudi, kung anong sinasabi sa akin. Sabi ko, umuwi ka. Pag-usapan natin dito. Ang ginawa ho niya, ginugulo niya yung anak ko. Isa pa po yung napakalaking kasinungalingan po. Unang-una po ngayon sa lahat, Hindi, huwag lang Naku. mag-ano. Dahil totoo yun. naku, Ang daming pasanang anak ko. Kasi gabi-gabi, araw-araw, inaaway niya dito. paano ko pong aawayin po yan? Never ko pong sinaktan po yung anak ninyo. Eh di sana kung sasaktan ko po yan, nakita ko pong magkasama po sila ng lalaki. Eh di sana binugbog ko na sila pareho. Pananakit. Yung bunganga mo naman, walang Ay natural tigil, po, walang ay talagang ano. isusumbat ko po sa... Isusumbat ko po yan, eh nagloko po yung anak ninyo eh. Kung may pasa-pasa at hindi naman pala sinasaktan ni Mr. Paulo, saan po nanggaling yung pasa? Sa pagpipiglas po niya na makababa sa motor na sinasakyan siya dahil pinapasok niya sa hotel. O pinapasok sa hotel. Ngayon, may ebidensya ho kami, may mga pasa-pasa. Pero ma'am, may ebidensya din po si Paulo na ito pong inyong anak, meron pong kabit. At andito po yung asawa ng kanyang kabit. Gusto niyo po ipakita ko po sa inyo yung picture ninyo? Kasama niyo po si Chris? Kasama niyo po yung anak ko? Okay, may ebidensya na po. Wala akong pakialam kahit makulong yung anak ko. Pero nanay, dapat ina-advise niyo pong anak niyo doon sa tama, di ho ba? Kinonsinti po yan. Ay, wag mo sabihin, kinukonsinti ko yung anak ko! Kung hindi nyo po kinukonsente in the first place po, Ma'am, pag umaalis po sila at kumakain kung wala na po tayong pag-uusapan dahil masikip na po yung dibdib ko. Ano? imbis nakakausapin nga kayo, ang lagi nyo sinasabi, ganyan, magdemanda. Di ipakulong nila. Sige po, mangyayari po yan talaga. Since hindi kayo nakakausap ng matino, pag pumunta yung kuya ko dyan sa inyo, ang sinasabi niyo lagi, wala nang dapat pag-usapan. Hindi nakakausap ng matino. Ba't di mo tanungin yung kapatid mo kung tinuring kong animal yan o ano? Animal ang kuya ko sa inyo. Ano yung anak nyo? Ano pong tawag niyo sa anak nyo kung animal ang kuya ko? Puta, hayop? Ganun ho ba? Ayun, Kayo pa magdemanda na lang matatapang, kayo. Diyos ko. Ito na lamang pong gagawin natin. Ikukorte na lang po natin. Meron naman pong mga abogado dyan tulad ni Atty. Paul Castillo na specialize sa ganitong klase mga problema na makakatulong sa inyo. Malakas pong laban nyo.